Bossing, for today's video natin, so i-update natin muli itong ating project dito sa ating Cavite. So bali, ayan, medyo mataas yung araw. Ayun mga bossing. So bali, nakikita ninyo, so may ongoing tayong ginagawa doon na roof deck. Ayan, so bali itong front natin mga bossing ay itong gate natin, bakod sa harap ay tapos na. So bali pinaka-gate na lang yung kulang. And then dito naman sa taas, meron na tayong canopy dito. Ayan, kabubuhos lang kanina. And then dito naman, so ongoing yung ating roof deck. So mapapansin niyo mga bossing, yung roof deck natin, kita niyo naman napakatibay. I-beam. Napakarami bakal mga bossing yan. Tanyo, I-beam, I-beam, I-beam. And then yung mga soleras natin ay channel bar. So kita nyo, hindi natin tinipid to mga bossing sa ibabaw. And then kaya may nakikita kayong kahoy kasi lalagyan ng forma yan. So yan yung magiging soleras natin. So akit tayo mga bossing. Yan, dito pala sa side na to, pag akit natin yung may butas, dito yung ating magiging hagdanan. So meron tayo ditong bakal na hagdanan na gagawin. So yan, abangan nyo na lang yung fabrication ng ating hagdanan na bakal. And then yan, so pag umakit tayo dito, ayan, makikita ninyo yung forma ng ating roof deck. So yan, mapapansin ninyo. Meron tayong mga I-beam at saka channel bar. And then yung sa pinaka-biga natin sa gitna, puro I-beam yan mga bossing. Actually, over-design. And then mapapansin ninyo, ito, meron tayong mga soleras na kahoy. So ang diskarte kasi natin dito, itong mga channel bar na yan ay magsisilbing bakal na natin. Double purpose yan mga bossing, no? Channel bar, yan na yung magsisilbing bakal nung slab natin sa support, pinaka bottom bar. At the same time, yan na rin yung magiging framing ng kisame natin sa ilalim. So, medyo matigas nga lang pag-screwan or ribitan. And then, kaya napapansin niyo meron tayong 10 mm na bakal. Ito yung rebars para sa anchorage. So, para pagbuhos natin ng concrete, ito ay kakainin ng semento. So, para magkaroon ng anchorage itong ating mga channel bar doon sa slab, doon sa konkreto na ibubuhos natin dito. So, para maging matibay. And then, makikita ninyo yung setup niyan. Lalagyan natin ng Pisem board. Yung Pisem board nito is wala nang tanggalan. Permanent na yan dyan mga bossing. So, kaya nilagyan lang namin ng soleras para hindi lumundo kasi yung Pisem board nasipsip ng tubig. So, kapag walang mga soleras, may tendency na lumundo. Okay? And then, lalagyan pa namin yan sa ibabaw ng mga steel wire mesh. So, makikita ninyo yung setup natin. I-welding natin yan dyan sa mga bakal na yan. Yung nakita nyo naka-bend na naka-letter C, yung pinaka-anchor natin sa ating concrete. I-welding natin dyan. At saka dito, sa ating I-beam, i-welding din natin yung ating mga wire mesh, steel wire mesh. So, para maging matibay ito. So, magkakaroon tayo ng reinforced concrete para sa slab na matibay. Then yung canopy natin yan mga bossing, kita nyo. So pina-finish na natin, no. Ayan, so para makinis na, para pag nakita itong canopy dito sa ibabaw ng roof deck ay naka-finish siya. So magandang tingnan. Although kahit ibabaw yan, hindi na makikita ng tao dun sa ilalim, kinakailangan maganda pa rin siya. Okay? Yan. So dito naman sa living room, ayan, so fully finished na rin to mga boss. Nakakabit na rin yung mga hamba natin. And then, yung ating framing sa ceiling ay okay na rin. And then, mapapansin niyo mga bossing, yung insulation natin, yung roof natin, walang insulation. Ang insulation kasi niyan mga bossing ay dito sa may ceiling dahil ito ay PVC. So, i-share ko sa inyo kung paano yung paglalagay ng insulation na wala sa yero. Okay, mga bossing? Para meron kayong idea. So, dito, ganun din. Ayan. Ang insulation natin, dito natin yan ilalagay sa may mga framing. Okay, dahil PVC to, lalagyan kasi natin ng protection din yung ating mga PVC. Kasi ang mga PVC panel, kapag yan ay directly nakakabit sa mga metal paring, yan ay bumabakat katagalan. So nakikita ninyo, nagkakaroon ng parang guhit-guhit yung ating mga panel. So kaya para hindi mangyari yon, manood kayo, abangan nyo kung paano natin gagawin yun mga bossing, no? Ayan. So ito naman, ayan yung mga insulation na lalagay natin, din meron pa sa kwarto. Ito yung ating magiging kitchen.
Ayan. So, mapapansin niyo wala rin tayong mga dowels sa kitchen, mga bossing, no? Mapapanood nyo rin bakit walang mga dowels yan. Okay, so papanoodin nyo kung paano mag-construct, magbuo ng mga modern kitchen natin. No? So, mapapanood nyo rin yan dito sa channel natin, mga bossing. And then yan, ready na rin yung ating mga board for ceiling. So, bali ito, hindi pa lang natin kinakabit dahil may mga tubo pa ang kailangang dumaan dito sa ibabaw. May mga solar, tubo ng CCTV, kaya hindi pa natin natatakloban yung yan yung mga ceiling natin, yan, no? Yan, yung may mga ceiling natin. So, mapapansin nyo naman, itong lower part ng roof natin, yan, may insulation. May insulation yan. Kasi dito sa lower part ng ating ceiling, wala tayong PVC panel. Okay? Wala na tayong mga PVC panel dyan. So, kaya naman, yung ating ceiling, directly na nandun sa may yero. And then, mapapansin ninyo, yung silver na yung foil natin ay nakataas yon. So, wala sa baba. So, kasi ang purpose nung makikita nyo yung silver na yon for a deflection ng init. Okay? Para hindi tumagos sa ating loob. Okay? And then dito naman, hallway, kita ninyo, kumpleto na yung ating mga door jambs. Nakakabit na lahat. Okay? Pati ito, hindi lang natin pinapatanggal yung mga brace kasi gusto ko fully cured or dumaan talaga sa tamang curing days yung mga pagpapatigas ng concrete na yan para sa ating mga door jambs bago natin baklasin ng brace para makasecure tayo na matigas na yung mga pinaltok na halo dyan. Okay, so para yung hamba natin ay hindi bibitaw or hindi magkakaroon ng crack at hindi siya kakalog-kalog. Ayan, so kita nyo, naka-finish na yan. And then itong master bedroom, ayan, closet. Ito nga tumutumbok sa master bedroom, meron tayong closet dyan. And then yung CR natin, kompleto na rin yan. May framing na. Ayan, may framing na siya. May framing na yan. Meron na rin yung door jambs. Finish na rin yung ating mga hamba. And then dito na sa master bedroom, pasensya na ko, medyo madilim. Tapos na rin ito, mga bossing. Ayan, meron na rin itong hamba. Ayan, kompleto na, mga boss. And then, punta naman tayo dito sa mga kwarto. Okay, dito, bodega. And then mapapansin niyo may hamba na rin tayo. May framing na rin ng ceiling. At naka-finish na rin yung ating mga kanto. Okay? And then dito naman, ito yung nahulin dalawa. Ayan. Kakakabit ko lang nito ngayon. Dahil meron kasi itong, wala kasing palaman to. Ito ay may mga pandikit, may mga epoxy. And then may mga spike to, mga bossing. Hindi ko na pinakita kung paano install. Pero matibay yan. Kasi bakal yan, mga bossing, I-beam. Direct sa I-beam yan. No? And then yung kwarto natin, ayan yung mga insulation na tira na gagamitin natin dun sa installation natin ng ceiling. Okay? And then yan, may framing na rin itong kwarto na to. Yung ating mga fascia and flashing. Ayan. Ikakabit na lang natin yan after nating mabuhusan yung roof deck. Okay? So ito, tapos na yan. Ceiling, skim coat. Then next week nga pala, mag-i-skim coat na tayo. So nandito na yung pintor natin. Pumunta na, pinakita ko na yung site. Pwede na natin palagyan ng skim coat dito. Ang gusto ko kasi, mga bossing, magkikisame, after na magkisame, mag-i-skim coat. Pagkatapos, magpapa-primer ako bago ako magpapa-tiles. Okay? Gusto ko kasi, ayokong unahin ng tiles bago skim coat. Bakit? Kasi minsan nabubugbog ang tiles natin. So, ayoko na ang tiles natin ay nagagasgasan, tapos nayayak-yakan. Although sabihin natin mag-iingat tayo, hindi natin masasabi ang disgrasya. So, malimit nangyayari, naka-tiles na bago mag-i-skim coat. Kapag nag-skim coat, syempre may mga andamyo. Yung andamyo, minsan kapag nalimutan, nalagyan ng sapin or karton yung paa, hihilahin si andamyo, magagasgas ang tiles natin. Ayan. So, kaya pinapahuli ko talaga yung tiles dahil napakaselan ko, mga bossing, pagdating sa tiling works. Kapag yan talaga yung nakita kong pangit, automatic, back. Ayan. So, dito naman, CR. Tapos na rin, may framing na. Kompleto na yung hamba. Ready for tiling works na yan. And then yun, may butas doon para sa niche. Okay? And then dito naman, sa ating kabilang kwarto, ito, kakakabit lang ng hamba. Ito na lang naman yung i-finish dito. After na pa-finish yan, okay na rin. And then ito naman yung mga materyales natin sa ating spandrel or doon sa ating eaves. Okay, so
After na mabuhusan nga yung ating roof deck, ayan, isusunod natin yung installation ng ating mga spandrel para nahahawan na rin, nakiklear na rin yung area natin na babawasan ng mga materyales na nakatambak. Okay? Then itong ating laundry, okay na rin to, may hamba na rin. And then, tapos na rin to mga bossing. Marami lang itong tambak na mga materyales na natira. Yan, pero yan, magagamit ko pa rin yan. Yan, ito. Wala pa rin to. Ato, framing na lang ang kulang nito. Ayan, mga boss. And then ito, okay na rin yan. Ayun pa, meron pa tayo doon mga framing for ceiling natin, mga metal pa rin. And then dito, dirty kitchen pa rin. So, wala rin tayong dowels. Hindi rin ako naglagay ng dowels. Malalaman nyo bakit, mga bossing, no? Marami tayong surprise. Yan, hallway. Ayan, ito yung gagamitin natin sa ating roof deck. Yung pang bakal natin. Kasi yun ay, hindi naman siya actually makapal ang buhos. 3 inches lang ang buhos ng mga bossing. Okay? And then yan, tubular naman natin, gagamitin natin to para sa ating framing ng gate. Okay, so yan, naka-prepare na yan dyan. So, kita nyo, malalaki. Gusto ko sa framing ng gate, malalaki yung bakal. Kaya, talagang gusto ko maganda. And then, mga bakal na gagamitin natin sa ating lababo, at kung saan-saan pa. At so yun mga bossing, abangan nyo na lang yung mga susunod pa nating episode dito sa ating Cavite project. So bali konting-konti na lang ito mga bossing, malapit na itong matapos.